Mga kwento ni Felmo. Minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong ayaw na ayaw nating gawin. Pero kinakailangan. Hindi natin kontrolado ang sarili dahil may mga taong kumukontrol sa atin. May mga magulang na pansariling kapakanan lamang ang kanilang iniisip at hindi na nila inaalala pa kung ano ang kahihinatnan o mangyari sa buhay ng kanikan ng mga anak. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Divina, Tubong Samar. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar kung saan sa Samar. Alam nyo, pangalan pa lang tunog makadiyos at kagalang-galang ng mga kagiliw. Parang divine mercy lang. Pero alam niyo bang kabaliktaran sa pangalan kong ito? Ang pang-araw-araw na nangyayari sa buhay ko. Aaminin ko sa inyong mala-impyerno ang naging buhay ko sa piling ng aking mga magulang. Unahan ko na kayo. Alam kong napaka-imposibleng paniwalaan ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Pero ito ay hango sa tunay kong karanasan. At nasa sa inyo na, hindi ko ipipilit kung maniniwala kayo o hindi. Matagal na panahon ang nakalipas. Dalawa lamang kaming magkapatid, ako at si Kuya Marlon. Panganay siya at ako naman ang bunso. Bata pa lang, hindi nalingid sa amin ang mga kababalaghang ginagawa ng mga magulang namin. Ang palaging sinasabi ni tatay sa aming dalawa, si Kuya Marlon umano ang susunod sa yapak ng dalawa ni nanay bilang isang mambabarang. Tama kayo nang narinig. Nabibilang sa mga mambabarang ang mga magulang namin. Kinatatakutan sila sa lugar namin ng mga panahon na yon. Marinig nga lang ng mga kalapit-bahay ang pangalan ng mga magulang ko. Para silang mga dagang takot na takot. Umabot pa nga sa puntong ni isa ay walang gusto makipaglapit sa mga magulang ko. Dahil sa takot na nararamdaman. Lalong-lalo na sa aming dalawa ng kapatid ko. Walang gusto makipagkaibigan. Magdi-18 na ako nang magkaroon ng kasintahan ng kapatid ko noon. Tanging ako lamang ang nakakaalam sa sikreto niya dahil mahigpit na pinagbabawalan kaming dalawang magkaroon ng kasintahan. May nakalaan umano para sa amin kaya't huwag kaming magmadaling darating din kami sa ganong sitwasyon. Isa pa, papayag lamang ang aming amang magkaroon kami ng ganon kapag naisalin niya umano sa kapatid ko ang pagiging isang mambabarang. Ang kung sino mang sasaway sa mga patakaran ko, may matinding kaparaswang kakaharapin. Naiintindihan niyo ba? Babala sa amin ni tatay nun. Saglit kaming nagkatinginan ni Kuya Marlon. Nahihinuha ko naman sa mga mata ng kapatid kong tila ba nakikiusap itong wag akong maingay. Wag kong sabihin sa aming ama ang tungkol sa kasintahan niya. Ramdam na ramdam ko ang takot sa sarili nun. Kilala ko ang aking ama kung paano magalit. Para itong demonyo. Kahit na ano pa man ang mahawakan niya ay ihahampas niya yun. At wala siyang pakialam kahit na babae ako. Oras na magkamali ay makakatikim ako ng hambalos mula sa aking ama. Isa yun sa naging trauma ko mula pagkabata na dala-dala ko pa rin magpahanggang sa ngayon. Dahil sa babalang yun ng aking ama, isang pagpapasyang ginawa ng kapatid ko. Isang hating gabi nun, umalis siya sa bahay namin at nagtanan sila ng kanyang kasintahan. Nangako siya sa akin na babalikan niya ako sa oras na makahanap siya ng trabaho at maging maayos ng pamumuhay nilang dalawa ni Ate Alona. Isa rin sa dahilan kung bakit siya umalis. Yun ay dahil sa ilang araw na lamang ay nakatakda ng isalin o ilipat ni tatay ang kaalaman nito kay kuya at ituro ang iba pang mga paraan kung paano mambarang. Ayaw ni Kuya Marlon na matulad sa mga magulang namin. Kaya't nung makahanap siya ng pagkakataon, umalis ito sa bahay namin ng walang pasabi
Nung malaman ng mga magulang ko ang paglalayas na ginawa ng kapatid ko, syempre, grabe ang galit na nararamdaman nila. Lalong-lalo na si nanay. Halos umabot na nga sa puntong kamuntik-muntikan ng barangin ni nanay ang kapatid ko. Mabuti na lamang at pinakiusapan ko ito. Pero kapalit ng pagpayag niyang huwag gawa ng masama ang kapatid, ay ako umano ang sasalo sa lahat ng kaalaman nila sa pambabarang noon. Kumbaga, imbis na ang panganay kong kapatid na magiging disipulo, ay sa akin na lamang nila iniatang ang responsibilidad na hindi naman dapat para sa akin noon. Ako na magiging disipulo ng aking ama. Ayaw ko man. Wala na ako magagawa dahil mahal ko ang kapatid ko at ayaw ko may gawin silang hindi maganda dito. Kaya't pikit matang tinanggap ko ang kasunduang yon. Magmula nang umalis si Kuya Marlon, palagi nang nakabantay sa akin si Nanay Bising. Kahit saan ako magpunta ay kailangang sabihin ko muna sa kanya. Anya pa ng aking ina. Natatakot umano siya baka isang araw ay tutulad ako sa kapatid kong walang utang na loob at iniwan umano ang responsibilidad. Baka dumating ang araw na layasan ko rin sila. Sinabi ko naman kay nanay na kahit kailan ay hindi ko gagawin yun dahil may binitawan akong salita sa kanya. Ayoko may mangyari sa kapatid ko nang dahil lamang sa pansariling kapakanan. Divina, anak ng inutil ka. Ang tagal mo namang bata ka. Saan ka ba nagpunta at inabot ka ng ilang oras ha? Galit na bumungad sa akin si Nanay Bising noon. Kinakabahan at natatarantang sinabi ko sa aking inang na pumunta lamang ako sa palengke. May binili ako para sa pananghalian namin. Pasensya na po, Day. Marami po kasing tao sa palengke kaya hindi agad ako nakauwi. Ramdam ko ang panggagaliiti ni nanay. Narinig ko pang nagkikiskisa ng mga ngipin nito. Tanda na nagpipigil lamang yun sa galit na nararamdaman. Nalilisik rin ang mga mata na para bang ano bang sandali ay sasapian na siya ng demonyo. Napakarami mong rason. Sa susunod kapag inutusan ka, bilis-bilisan mo yung kilos mo at baka hindi ko mapigilan yung sarili at mahambalos kita nitong bitbit kong kahoy. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Natatakot ako magsalubong ang mga mata namin dahil baka lumipad na naman ang palad niya at tumapo sa pisngi ko doon. Isa sa pinakaayaw niya pa naman yung tingnan siya sa mata. Nakakawalang respeto umano kapag tinitingnan yon. Para hindi na masermonan pa ay tumango na lamang ako at tumingi ng patawad. O ano pang niyuyuko-yuko mo riyan ha? Pumasok ka na sa bahay at magluto na. Dagdag niya pang wika bago ako pumasok sa kusina. Bilis-bilisan ko raw ang pagluluto dahil may paparating kaming bisita. Bisita po? Oo, may bisita kaming darating. Ikaw ang mag-aasikaso sa mga bisitang yun ha. May papagawa sila at gusto kong ikaw ang gagawa. Para naman mapatunayan mo na sa amin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Sabat ni tatay. Sandaling namutla ako nang marinig ko ang sinabi ni tatay noon. Dahil kahit hindi niya man direktang sabihin kung ano talaga ang gagawin ko, nahuhulaan ko na yon. Nakauwi ka na po pala, tay. Kamusta po yung lakad niyo? Hindi sinagot ng aking amang tanong ko. Salip, ako ang tinanong niya kung naiintindihan ko ba raw ang sinasabi niya. Kailangan ko raw magpakitang gilas sa kanya para malaman niya kung nakahanda na umano ko para sa pagiging disipulo ko. Oo, tay. Naiintindihan ko po. Sige po, magluluto na po ako. Kabadong-kabado pa rin ako habang inihahanda mga lutuin. Batid kong bisitang tinutukoy ng mga magulang ko ay isa na naman sa mga halang ang kaluluwang magpapabarang sa mga kinaiinggitan o kagalit. Alam niyo, Sir Seth, hindi pa man nakatakdang isalin sa akin ang pagiging mambabarang ng aking ina. Pinagagawa na ako ng hindi kaaya-aya. Labag man sa loob ko ang mga ginagawa kong yun pero wala akong magawa dahil yun ang utos ng mga magulang ko. Oras na hindi ko sila sundin, ako din ang mangyayari. Pagbabantaan pa nila akong may gagawin silang hindi maganda sa kapatid ko. Nang matapos na akong magluto, pumasok muna ako sa silid ko.
Umalis kasi uli ang mga magulang ko at mamaya-maya pang balik ng mga yon. Hindi pa man din ako nagugutom kaya't mamaya na lamang ako kakain ng tanghalian. Habang nagmumuni-muni ako sa loob ng kwarto, bumalik sa aking isipan ang kauna-unahang pahirap na ginawa ng mga magulang ko noon. Tandang-tanda ko pang wala pang isang buwan magmula nung umalis ang kapatid ko. Isinalang kagad ako ng aking ina sa pambabarang. Sir Seth, isinangla niya ang kaluluwa ko sa alagad ng dilim. Maging ganap lamang akong mambabarang. Ayon kasi sa kanya, kapag tuluyan ng maangkin ng sinasamba nila ang kaluluwa ko, ay wala na akong kawala pa. Kahit na anong iwas ang gawin ko ay hindi ko na yun matatakasan pa. Kahit na lumayo pa man raw ako ay babalik at babalik pa rin ako sa pinagmulan. Marami silang mga bagay na ginawang pagpapahirap sa akin. Sumunod lamang ako sa kagustuhan nila. Naroroon yung ginugutom nila ako ng ilang araw nang sa ganon ay kusa ng sumunod ang katawan ko sa mga nais nilang ipagawa. Kapag hindi pa sila nakokontento, sinusugat-sugatan nila ang braso ko gamit ang matutulis na bagay, gaya na lamang ng patalima, habang may binabanggit silang orasyon. Titigil lamang sila sa ginagawa kapag ramdam nila sa kanilang mga sariling kontentong-kontento na sila sa ginagawa. Kapag naman gumagawa sila ng gayuma gamit ang bangkay ng hayop, ako yung pinapaligpit pagkatapos nilang gumawa ng langis. Pero ang mas nakakasukang bagay at hinding-hindi kinakaya ng sikmura kong ginagawa ng mga magulang ko, yun ay ang kumakain sila ng hilaw na karne tuwing kabilugan ng buwan. Habang nakatingala at nakatingin sa bilog ng buwan sa may kalangitan, ay walang patid na nilalantakan nila ang laman loob ng bangkay ng hayop. Para sa kanila, nakakadagdag umano yon ng lakas ng pangangatawan at walang hanggang kakayahan sa pambabarang. Minsan naman ang ginagawa nila sa taong balak gawa na masama. Tititigan lamang nila ito mula sa hindi kalayuan habang may inuusal na orasyon sa isipan. Tiyak, walang paltos kinabukasan, nakaratay ng taong yon. Pero kadalasan naman ay mga taga-malayong lugar ang pumupunta sa bahay namin. Kaya't nagdadala na lamang ang mga yon ng mga kagamitan ng taong gusto nilang paggawan ng hindi maganda o kaya naman litrato. Simula nang medyo natuto na ako, sa akin ay pinapagawa ni tatay mga bagay na hindi katanggap-tanggap ng sikmura ko. Gaya na lamang ng kapag may taong lumalapit sa kanila at humingi ng tulong para barangin ang kaaway ng taong lumapit na yon, sa akin nila ipapagawa. Nung una, talagang ayoko. Nakakakilabot yung ginagawa ko sa taong gawan ng masama noon. Bibigyan ko sila ng sakit na hindi kayang lunasan ng doktor. Magkakaroon ng galis sa buong katawan at maging sa mukha at ulo ang taong pinaparasahan ko. Maliban doon, may mga insekto akong ibinabaon sa katawan ng biktima na siyang magiging dahilan kaya't unti-unti nang lalamunin na kalamnan ng biktima nang hindi nito namamalayan. Kapag napagtagumpayan ko ang mga bagay na ipinapagawa ng mga magulang ko, labis-labis ang tuwang nararamdaman nila. Pero kapag nabigo ako, grabe ang parusang gigagawad sa akin. Gaya na lamang ng paluluruin nila ako sa harapan ng mga ribultong itim na sinasamba at sunod-sunod na pinapatakan ng kandilang itim ang kamay ko. Sa bawat pagpatak ng kandila ay nagdudulot yung napakatinding sakit at apdi. Ikaw ba naman, di ba? Sa sigarilyo pa nga lang, kapag hindi mo sinadyang masagi nun, masakit, di ba? Yun pa kayang lumalagablab na kandila. Panay na ang pagmamakaawa ko sa mga magulang ko na itigil na nilang ginagawa pero daig ko pa ang presong pinaparusahan. At ito pa, Sir Seth. Nakangisi lang naman ng mga magulang ko at nagwiwikang aking amang nararapat lamang ako na mamarasahan ng ganon. Dahil hindi ko mano ginagalingan ng mga ipinapagawa nila sa akin. Alam ko naman na ron na kaluluwa nila magiging kapalit oras na magkamali ako. Kaya kung tutuusin ay kulang na kulang pa ang ginagawa nila sa akin noon.
Nalimpungatan ako mula sa malalim na pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni nanay. Tinatawag ako nito. Lumabas na daw ako ng kwarto dahil kakain na raw kami. Pagkalabas ko ng silid noon, nagmadali na akong pumunta sa kusina para maghanda na ng pagkain. Makaraan ng ilang minuto nang nasa kalagitnaan na kami ng pagkain, sinabihan ako ni nanay na maghanda na pagkatapos. Nakausap na nila kanina ang taong maipapagawa nun. May sinaglit lamang umano ito sa karating baryo. Umayos ka, Divina, ha? Huwag na huwag mo akong ipapahiya sa pagkakataong to. Oras na mapahiya ako, kami ng nanay mo. Alam mo na yung mangyayari, ha? Takot na takot akong tumango sa kanya. At nagwikang nangangako akong hinding-hindi na ako magkakamali pa. Huwag lang niyang ulitin ang ginawa nila ni nanay sa akin. Matalim na tingin lamang ang naging tugon ng mga magulang ko sa akin noon. Nang matapos na akong kumain, nagmadali na akong pumunta sa silid at nagayos ng sarili. Nangangatog pa mga kamay ko habang nagbibihis doon at inayos na mga gagamiting kagamitan sa pambabarang. Napapatanong na lamang ako noon kung kailan ako babalikan ni Kuya Marlon. Na sana'y hindi pa huli ang lahat. Pasimple akong nagpunas ng luha. Hindi ko namamalayang sunod-sunod na palang pumatak yon. Ano? Hindi ka pa tapos dyan? Tanong ni nanay. Hindi pa hunay, pero malapit na po to. Abay, bilis-bilisan mo naman ang kinikilos mo riyan at parating na mga bisita natin. Ilang minuto lamang nakalipas matapos kong ayusin ang mga gamit ay siyang pagdating ng mga bisita. Bago ko pagawin ang proseso sa pambabarang ay binantaan pa ako ng aking ama't binulungang wag na wag umano akong pumalya. Huwag po kayo mag-alala, tay. Palagi ko hong tinatandaan yung mga sinasabi niyo. Mabuti naman kung ganun. Saglit pa silang nagkatinginan ni nanay tapos bumalik na ito sa mga bisita. Nang iabot na sa akin ang mga kagamitan ng taong gagawan ko ng hindi maganda, inumpisan ko na ang pambabarang. Alam kong lalaki na naman ang babarangin base na rin sa nakikita kong kagamitan na binigay. Habang pinoproseso ko nga ang pambabarang, ay kinuha ko sa lumang baol ang bungo ng taong palagi kong ginagamit doon. Nilagay ko sa loob ang kapirasong damit na ginupit ng taong babarangin ko. Pagkatapos ay nilagyan ko yun ng mga iba't ibang klaseng insekto. At ang kandila namang ginagamit ko sa pambabarang ay ang kandilang hinulma pa ng aking amang may nakahalong kapirasong laman ng patay na taong hinukay pa nito mula sa sementeryo. Pagkatapos nun, hinihalo niya na sa kandilang hinuhulma. Nang sa ganoon ay mas malakas ang epekto sa pambabarang. Pikit mata at walang kahirap-hirap na kinitilan ko ng buhay ang taong pinapabarang ng customer ni nanay. Ayon na rin sa kagustuhan nito. Masakit man para sa pamilyang mawawalan ng kasama sa buhay ay wala akong magawa. Dahil kung hindi ko magawa ng maayos, ako naman ang mabigyan ng kaparusahan ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung sino bang dapat sisihin. Ang sarili ko ba? Ang kapatid kong naduwag sa responsibilidad o yung mga magulang kong nalulung na sa pagiging mambabarang at pinagkikitaan ng lihim na karunungan. Nang mapagtagumpayan ko ng ginagawang pambabarang, sinabi ko sa aking amang tapos na ang ipinapagawa niya. Hinang-hina na akong naglakad papunta sa kwarto pero bago pa man ako makapasok, nasipat kong inabutan ng malaking halaga ang aking ina ng customer nitong matanda. Pagpasok ko sa kwarto, muli ay doon ko ibinuhos sa mga luhang kanina pa nagpipigil tumulo. Impit na humahagulgul ako ng iyak sa takot na baka marinig ng mga magulang kong sakim ang pag-iyak ko noon. Dahilan para mapagalitan na naman ako. Halos hindi ako makapaniwala kung bakit nasadlak ako sa ganong klaseng buhay. Kung pwede lang mamili ng mga magulang, gagawin ko. At ipinapangako kong hindi ko gagawin ng mga kawalang hiya ang ginawa ko noon. Simula nga noon ay marami pa mga bagay na pinapagawa sa akin ng mga magulang ko. Marami akong mga taong nasaktan.
kapalit ng perang ibinibigay ng mga taong lumalapit sa kanila. Hanggang sa isang trahedya ang nangyari noon. Namatay ang aking ama at hindi kalaunan, sumunod si nanay. Nahuli sila ng albularyo noon na merong binarang na tao at binigyan rin ng matinding kaparusahan hanggang sa bawian na ito ng buhay. Pero bago pa man bawian ng buhay ang aking ina, naisalin na nito sa akin ang lahat ng kaalaman sa kaliwa. Lahat ng mga kagamitan nila ay binigay sa akin. At ang huling kahilingan ng aking ina ay wag na wag ko umanong itapon ang librong itim. Yun naman ang pinakamahalagang kagamitan niya. Sa kagustuhan kong putulin na ang kaugnayan ko sa pagiging isang mambabarang, ibinaon ko sa likuran ng bahay namin ang lahat ng mga kagamitan ng mga magulang ko. Maging ang bungo ng tao, isinama ko rin yon. Pilit kong kinalimutan ang lahat ng mga masasamang gawain. Kapag may mga taong pumupunta sa bahay namin, ay hindi ko na pinagbibigyan pa ang kagustuhan nila. Paasik na pinapaalis ko sila noon at sinasabihang patay na ang mag-asawang mambabarang. Naumalis na sila at wag na wag nang babalik pa dahil kailanman ay wala na ang mag-asawang yon. Hindi na sila matutulungan sa kagustuhan nila kahit na hukahin pa nila sa sementeryo ang bangkay. Magmula rin na mawala mga magulang kong sakim, nagkaroon na ako ng iilang kaibigan at kabilang na doon si Anton. Inamin niya sa akin na noon pa man, gusto niya na talaga makipaglapit sa akin kaya nga lang, hindi niya yun magawa-gawa dahil natatakot raw siya na may gawing masama sa kanya mga magulang ko. Pero noon nga mawala na mga magulang ko, lantaran na siyang nakipagkaibigan noon. Yun nga lang, ang buong akala kong magiging malaya na ako sa madilim na mundong ginagalawan. Panandalian lang pala. Makalipas lamang ang mahigit 1 buwan magmula nang namatay ang mga magulang ko. Halos mabaliw-baliw na ako. Kung ano-ano na ang mga naririnig at may mga bumubulong na sa isipan ko noon. Meron pang inuudyukan akong kitilin na umano ang buhay ko. Magbigti umano ako o kaya naman ay maghanap ako ng taong kikitilin ng buhay. Nang sa ganoon ay patuloy ko pa rin mapasunod ang mga gabay ng mga magulang ko noon. Gutom na umano ang mga ito at kailangan na nila na makakain. Alam ko kung anong pagkain ang tinutukoy ng mga nilalang pero kahit na ano pa mang pag-uudyok ang gagawin ng mga yon, hindi ako nagpapatukso. Pilit kong hindi pinapakinggan ng mga bulong sa akin. Pero kahit ano pa man ang gawin ko, hindi talaga nila ako tinatantanan. Tumigil na kayo. Tigilan nyo na ako. Lubayan nyo na ako. Pakiusap. Hindi kalaunan. Nawala naman ang mga bulong na naririnig ko hanggang sa nakatulog na ako. Habang tumatagal, napapansin kong muli na naman akong iniiwasan na ng mga kababaryo. Hindi nakaligtas sa akin ang usap-usapang kaya ganoon ang nangyayari. Dahil sa akin umano isinali ng pagiging mambabarang ng mga magulang ko noon. Paulit-ulit namang sinasabi sa akin ni Anton na wag ko na lamang raw papakinggan ng mga taong nagsasalita sa akin ng hindi maganda. Kung may marinig man umano akong hindi kaaya-aya mga usap-usapan, hayaan ko na lamang umano. Wag kong intindihin dahil hindi naman sila makakatulong sa akin. Isang araw, pagising ko, naramdaman ko ang pananakit ng katawan. Pakiwari ko, parang lalagnatin ako noon. Sobrang sakit ng ulo ko na para bang sasabog yon at napakapdi ng mga mata ko. Hindi na muna ako bumangon ng higaan. Nanlalata ang katawan ko at parang may kung anong butlig akong nakapa sa bandang leeg ko. Masakit yun ang kapain ko at nalalangkid na para bang sugat na nagnanaknak. Impit na napaigik ako nang maramdaman ko ang matinding sakit noon nang sinubukan kong gumalaw. Pakiramdam ko ay parang dinadaganan ako ng sandamakmak dahil sa hirap na hirap akong igalaw ang katawan ko noon. Makaraan ng ilang minuto, narinig ko ang boses ni Anton sa labas ng bahay.
Sumigaw na lamang ako para marinig ni Anton ang boses ko. At yun nga, bumukas ang pintuan. Kasunod doon ay ang pagtawag ni Anton sa pangalan ko. Sinabi ko sa binatang nasa loob ako ng kwarto noon. Pumasok siya dahil hindi ko maigalaw ang katawan ko. Mabilis nang pumasok sa loob ng silid ko si Anton at nag-aalalang tinanong ako kung anong nangyari. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Pero hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ng sa walang ano-ano. Mabilis na lumapit si Anton. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pag-aalala. Agarang tinanong niya ako kung anong nangyari sa leg ko. Bakit may malaking sugat at parang may kung ano ang gumagalaw doon? Anong sinasabi mo? Balik na tanong ko sa kanya. Madali siyang naganap ng salamin at nang makita niyang maliit kong salamin ay inabot niya sa akin yon. Tinanggap ko yon at tiningnan mula sa salamin ang sinasabi niyang sugat. May malaki akong sugat sa bandang leeg. Para yung binahayan ng mga bubuyog. May mga butas pa na sinlaki ng D4 pako at may mga gumagalaw sa loob nun. Napapikit ako at hindi ko alam ang gagawin. Oo, at isa akong mambabarang pero ni minsan hindi ko pa nasubukang gamutin ang sarili. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa unang tingin ko pa lang sa mga sugat ko ay alam ko nang kinulam ako. May pagsisisi sa sarili ko kung bakit hindi ko naramdaman ang bagay na yon. Bakit hindi ko alam na kinukulam na pala ako noon? O nga pala, tinalikuran ko na pala yung pagiging isang mambabarang at kapalit nun, kinalimutan ko na rin yung mga orasyong natutunan ko. Sad ko. Ano pa bang aasahan ko? May katagalan ng binaliwala ko ang utos ng mga nilalang na gabay ni nanay at tatay. Kung kaya naman asahan ko ng pababayaan din nila ako noon. Dadalhin kita sa albularyo. May kakilala ko dito. Alam kong hindi normal yung nangyayari sa'yo. Tingnan mo yung braso mo, binti mo. May mga nagnanaknak din na sugat. Sabi ni Anton. Ano? Albularyo? Nababaliw ka na ba, Anton? Kita mo naman mambabarang ako noon eh. Sa tingin mo ba tutulungan ako ng albularyo yung sinasabi mo? Diretsang tumango ang binata. At sinabihan niya akong huwag mag-alala dahil tutulungan naman ako noon. Hindi. Huwag na salamat na lang. Kaya ko na yung sarili ko. May takot akong nararamdaman noon, Sir Seth. Sa oras na makita ko ng albularyo. Napakarami kong kasalanang nagawa kaya't malabo pa sa baha ang sinasabi ng kaibigan ko na yon. Alam ko namang nagmamagandang loob lamang ito pero hindi talaga. Ayoko makaharap ang kahit sino man sa albularyo. Wala akong mukhang maihaharap sa kanila dahil isa akong masamang tao. Kahit na anong pagtanggi ang gawin ko, pilit pa rin akong kinukumbinsi ng binatang pumayag ako. Nang sa ganun ay magamot na mga sugat na biglang sumulpot sa balat ko noon. Kahapon kasi, wala naman umano yun kaya napaka-imposibleng normal lamang ama nakikita niyang sugat. Dagdag niya pang sabi, para lamang makumbinsi akong sumang-ayon. Wala umanong pinipili ang albularyong tinutukoy niya. Mapamasama man o hindi nun. Kung nakahanda namang talikuran ng isang tao ang nakaraang masamang gawain, bukas palad ang albularyong yon. Sabali ayun na nga, tuluyan na nga akong nang kumbinsi ni Anton na pumunta sa albularyong sinasabi niya. Nang naroroon na kami, hindi muna ako tinanggap ng albularyo. Tinanggihan niya ako at sinabihang umuwi na raw ako dahil ayaw niyang tumanggap ng pasyenteng may maitim na pasensya. Lumayas ka rito sa bakuran ko ha! Mambabarang ka! Nakaramdam ako ng panlulumo. Hiyang-hiya ako sa sarili habang inaalalayan ni Anton. Lolo Banjo, makinig muna kayo sa sabihin ko. Patuloyin niyo kami. Sasabihin ko po yung lahat sa loob ng bahay mo. Pakiusap ni Anton. Wala akong pakialam sa taong yan, Anton. Kaya't kung maaari lang ay ialis mo yan sa bakuran ko. Hanggat may pagpipigil pa ako sa sarili at baka mapatay ko pang mambabarang na yan. Lolo Banjo, sige na po. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan ninyo yung gamutin yung kaibigan ko. Tama na, Anton. Iuwi mo na lang ako.
Sabi ko noon. Umiikot na ang paningin ko at sobrang sakit na ng katawan ko. Daig ko pang pinarusahan noon. Hindi pinakinggan ni Anton ang sinabi ko. Patuloy pa rin siyang nakikiusap sa kanyang abuelong albularyo. Dahil sa pakiusap niya ay pinatuloy kami ng matanda noon. May mga inusal itong orasyon bago ako pinapasok sa loob ng bahay. Nang nasa loob na kami, doon na sinabi ni Anton ang lahat-lahat sa kanyang lolo. Nakita ko namang matamang nakikinig lamang ang albularyo habang panay ang tingin sa akin kaya't sa tingin ko ay naniniwala siya sa mga sinasabi ng kaibigan ko. Gagamutin kita, iha. Kaibigan ka ng apo ko eh. Hindi naman siya sinungaling at naniniwala akong nagsasabi siya ng totoo. Pero oras na maramdaman at malaman kong pating itong apo ko ay niloloko mo Hindi ka na makakalabas pa ng buhay dito. Nilapitan ako nito at inumpisa ng panggagamot. Habang nag-uusal siya ng mga orasyon ay hindi ko mapigilan ang sariling mapasigaw. Napakasakit ng buong katawan ko. Parang may mga matutulis na kutsilyong tumatama sa balat ko noon. Tuwing nag-uusal ng orasyon ng matanda. Marami pa siya mga ginagawang pagriritual at mga halamang dahon at langis na nilagay sa buong katawan. Sobra-sobra ang pagtitiis at pagtangis na ginawa ko. Gumaling lamang ako sa karamdaman. Makaraan lamang ang ilang minuto. Nakita kong gaya ko ay tagaktak na rin ang pawis na manggagamot at para bang nahihirapan siyang alisin ang kulam na sinasabi niyang nakabaon sa katawan ko. Hindi ito pwede. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Ano pong ibig mong sabihin, Lo? Tanong ni Anton. Saglit na huminga ng malalim ang albularyo at sinabi niyang nagawa niya ng lahat ng paraan para maalis lamang ang sumpa ng isang mangkukulam na nakabaon sa katawan ko. Pero kahit anong gawin niya ay wala pa rin. Sa palagay niya ay may tumutulong sa taong kumulam sa akin. Grabe ang galit ng mangkukulam na gumawa sa iyo nito. Aniya ng albularyong si Tata Banjo at sinabi niya pang malakas ang pakiramdam niyang naghihintay lamang ng tamang pagkakataon ng mangkukulam na yon na makaganti ito at ito na nga ang tamang pagkakataon. Kung minalas-malas ka nga naman ikaw pa ang nagantihan. Sandali. Hindi ba't ang sabi mo ay may katagalan ng hindi ka gumagawa ng pambabarang? Itinapon mo na yung mga kagamitan sa pambabarang ng mga magulang mo. Tumango ako at sinabing kasabay ng pagkawala nila. Kinalimutan ko na rin ang gawain sa pambabarang. Ang lahat ng alam ko mga kagamitan nila ay binaon ko na yun sa likuran ng bahay. Binanggit ko na rin sa kanya ang tungkol sa itim na libro at sa bungo ng taong ginagamit namin noon ng mga magulang ko. Kakamot-kamot naman ang albularyo at nagsabing kaya naman pala siya umano na hirapang gamutin ako. Yun ay dahil hindi pa tuluyang nasira ang mga kagamitan ng mga magulang ko sa pambabarang noon. Kailangan niya muna yung masira ng sa ganon ay wala nang hahadlang pa sa gagawin niyang gamutan. Tama nga ako. Kinukontra ng mga nilalang na gabay ng mga magulang mo ang ginagawa kong panggagamot sa katawan mo. Dapat ay masira ko muna yun para wala na tayong magiging problema pa. Sinabi ko sa kanyang sasamahan ko siya para maituro kung saan ko inilibing ang mga kagamitan. Umiling-iling ito at sinabihan akong wag na umano. Manatili na lamang ako sa bahay niya at siya nang bahalang tumuntun sa pinaglilibingan ng mga kagamitang yon. Saglit kaming nagkatinginan ni Anton. Ay naman kay Anton, magtiwala raw ako sa lolo niya, gaya ng pagtitiwala niya dito. Tipid nang initian ko siya bilang tugon. Matapos kaming bilinan ng albularyo ay nagmadali na itong umalis. Lumipas sa mahigit 2 oras nun. Bumalik na siya at sinabi niyang naidispatcha niya na maayos sa mga kagamitan sa pambabarang. Naikulong niya na rin ang mga masasamang nilalang na gumagabay sa mga kagamitan at ang bungo ng taong ginagamit sa pambabarang. Binitbit niya. Pero nakabalot yun sa telang itim. Ibabalik niya yun sa sementeryo nang sa ganon ay tuluyan ng maputol ang pagiging isang mambabarang kumano. Kaya niyo pong gawin yon? Alisin yung pagiging mambabarang ko?
Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, kaya kong gawin yon pero asahan mong hindi madali yung pagdadaanan mo bago tuluyang maalis sa yung pagbigimang mabarang na yun ha. Wika ng albularyo. Sinabi niya sa akin na sa bahay niya na ako mananatili nang sa ganon ay magabayan niya raw ako noon. Sa mga araw na inaalis niya umano ang pagiging isa kong mamabarang, ay tutulong-tulong umano ako sa asawa niya sa mga gawaing bahay para hindi ako makaramdam ng pagkaburyo. Pero hanggat hindi pa maalis sa akin ang pambabarang, ay hindi ako pwedeng lumabas ng bakuran nila. Masasayang lamang umano ang lahat ng pinaghirapan niya kung gagawin ko ang mga bagay na ipinagbabawal niya noon. Kaya't ngayon pa lang, magdesisyon na umano ako. Nakaramdam ako ng pag-asa sa sarili nang marinig ko ang magandang balita ng albularyo. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa at walang pagdadalawang isip na pumayag ako sa alok ng albularyo. Natulungan ako magbagong buhay. Tinapos niya na ang paggagamot sa akin at sa kabutihang palad, natalo niya ang mangkukulam at napatay noon. Tinupad niya rin ang sinasabing aalisin niya ang pagiging isa kong mambabarang. Napagtagumpayan niya ito. Sa ngayon, isa na akong ganap na manggagamot sa gabay ng lolo ni Anton. Mahirap ang naging proseso pero hindi ako sumuko gaya ng hindi pagsuko ng albularyong si Tata Banjo. Nagabayan ako at pilik na ibinabalik sa tamang landas. Tungkol naman sa kapatid ko, nagkita kami nung malapit nang maalis ng albularyo ang pagiging isa kong mambabarang. Ramdam ko yung pagsisisi niya at ipinaliwanag sa akin ang lahat kung bakit hindi siya nakabalik kaagad para kunin ako. Lingid sa kaalaman ko, grabe pala ang kamalasang pinagdaanan ng kapatid ko nung naglayas ito. At ayon sa kanya, malakas ang kutob niyang ang mga magulang namin ang dahilan ng lahat. Dahil magmula noong namatay ang mga ito, ay saka pa lamang umayos ang buhay niya. Panay ang paghingi nito ng tawad pero sinabi ko sa kanyang, wala yon. Noon pa man ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Alam ko namang darating ang araw na babalikan niya ako at magkakasama na ulit kami magkapatid noon.